Matahom kaayo kining adlaw alang kanamo. Tungod kay imong gihimo ang tanan alang sa tanan nga mga kaayuhan, ilabi na sa imong makatawhan nga nagaday kung nagasimba kanimo. Mga Ginoo nining adlaw puno sa panalangin alang kanamo. Dili mohunong ang among mga baba sa pagdaig, sa pagsimba, tungod kay ikaw ang angayan nga pagasimbahon. Nining mga adlaw punaan na usab kami sa kalayo o kadasig. Diin magapabilin kami nga gilig-on sa imong pulong. Magapabilin kami na diha kanimo ug wala nilain pa nga among pagasimbahon. Ginoo, magapadahin kami uban sa imong dihog sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3. Taga-iog ka ng microphone si Brother Nunoy. Praise God. Ana? Okay, Kaduhang Pedro, Kapitulo 3. Verse 1, Dear friend, this is now my second letter to you. Mauni ang sinulat ni Pedro. I have written both of them as reminders. Ingon siya pahinumdum na ko kini, aron na kini maoy mupalihok. Okay. To stimulate you to wholesome thinking. Verse 2, I want you to recall the words spoken in the fast by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. Verse 3, Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 na ko. First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come. Managpanungha na ang dili mao, managpanungha na ang lain og mga motibo, nagaingon na iyang pulong. Scoffers will come, scoffing and following their own evil desire. So kining mga giingon mga scoffers, mga mini, og ang ilang pagkinabuhi naa sa unod. Praise the Lord. They will say, where is this coming? He promised. Ever since our father died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Ingon sila, asa naman kuno ang pagsaad, muingon nga, mubalik siya. But they deliberately forget that long ago by God's word, the heavens existed and the earth was formed out of water and by water. Verse 6, by these waters also the world of the time was deluged and destroyed. Matod pa ang unang kalibutan, gitabunan o gilamoy sa tubig o gilaglag. Verse 7, by the same word, sa maura gihapon nga pagkasulti, the present heavens and earth are reserved for fire. Kini kunong atong gitungtungan nga mao ang earth, ingon siya mga kawanangan, ingon siya gireserba na pud kini sa kalayo, being kept for the day of the judgment and destruction of ungodly men. Kining pagpanglaglag alang lamang sa mga tao nga dili gayod matinuhoon, walay Dios. Verse 8, but do not forget this one thing. Ayaw kalimot ni ining mga butanga, dear friend. With the Lord's a day is like 1,000 years. Ang usa kuno kalibo katuig nato, usa lang kaadlaw sa Ginoo. And 1,000 years are like a day. Ang usa kalibo samara sa usa kaadlaw. Verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Dili siya langan-langanan sa iyang mga saad. As some understand slowness, sama sa uban nga gipangunahuna. He is patient with you, not wanting anyone to perish,
Dili siya malipay nga malaglag ang tao. Ingon siya kinahanglan makaadto ug makaapas gayud sila sa giingon paghinulsol, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. Heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. Ingon ni anak ka makalilisang ang muabot nga mga panghitabo niining atong kalibutan. And the earth and everything in it will be laid bare. Wala gayoy matago, ingon siya. Verse 11, since everything will be destroyed in this way, kay pagalaglagon man di ay ang tanan, what kind of people ought you to be? Unsa man di ay oy gikinahanglan di ay sa tao nga mahitabo. Mao na ni karon ang problema. Ang simbahan gitukod aron didto ang mga tao matudloan sa tinuod nga pagkamatarong. Ang simbahan gitukod dili lang ingon nga building kay kining simbahan kita man. Gitukod aron ang tao ligunon sa pulong sa Ginoo ug aron mahilikay sa mga panghitabo niining katapusang mga adlaw. Mao kanay katuyuan. Iyon siya unsa may gikinahanglan sa tao. What kind of people ought you to be? Nag-ingon si Pedro, you ought to live a holy and godly lives. Naunsaon man sa tao nga mahimo siyang godly. Unsaon man sa tao nga mahimo siyang holy. Kung wala siya'y pagpakabana, bisa na lang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Walay madungog ug walay makasulti kaniya. Mao nga kitang mga katawhan sa Dios, ang mga anak sa Dios mingon amen. Nahinumdum mo sa Amos 8, versikulo 11 na moabot ang adlaw sa kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, dili kauhaw sa tubig, kundi kagutmanan ug kauhaw sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay si Amos usa ka alagad sa Dios nga nagdala sa pulong apan ang mga tao walay interesado nga manimati. Dili sila interesado. Mas ilang gipalabi ang ilahang tinguha niining kinabuhia sa kalibutan. Apan kita karon, wala kita didi sa pagpanag-iya sa Biblia, pulong sa Ginoo. So kining pulong nga niya karon, direkta kini sa ato, nga mintras may panahon pa, ikasulti nato kini sa mga tao. Amen. So, dili gyud nila makuha ang tinuod nga pagkaputli sa pagkinabuhi. Niadtong Huwebes, Bernes ba to? Itong dito ta sa dagat. Bernes to? Nagbautismo ta? Okay. Na ay mga bata, nga grupo sa mga bata, kada lukso sa dagat, ang ilang isulti, yawa. Praise the Lord. Mabantayan dayon nato kining mga bata agi kinahanglan gyud ni sila nga matigom og makadungog sa pulong sa Ginoo. Sumauni ang giingon ni Pedro tungod kay mahitabo man, since everything will be destroyed in this way. Kadako-dako sa kalibutan gipuno sa tubig. Ug ingon ang Biblia nga walura ang naluwas ni adtong panahona. Ug ang mga tao wala sila mahibalo. Nga mahitabo bagayo di ay. Sumala sa among pagtuon, dunay 120 years nga nagwali si Noah. Si Noe. Ug tungod sa gilayon og kalayo sa panahon,
ang mga tao gipulan sa pagpaminaw ug para sa ila maarag dili man siguro ni. Mao ning giingon si Pedro. Naingon siya din sa verse 3, first of all, you must understand that in the last days scoffers will come. Ang mga mabugal-bugalon, ang mga mini nga mga magtutudlo, mga bot ug moingon, tuo naman kani ana. Dugay raman ang nadungga namo nga mubalik siya hantud karon wala pa man gihapon. Praise the Lord. So ingon ni ana ang mga panghitabo sa unang panahon. 120 years. Gipulan ang mga tao sa pagpakig-uban-uban kang Noe. Hangtod nga ang atop nalay kulang gitiwas ragyod nila og ang Ginoo wala matulog. Ang timetable niadtong panahon na ang arka niya ni Noe. Sa diha na sirado na, gipasulod na sila sa Ginoo. Og ang mga tao, wa gayud sila mahibalo na ready na badiay ang mga panghitabo. 2 Peter chapter 2. Praise God. Matthew chapter 24 usa kita. Tanawon usa nato ang Matthew chapter 24. Praise God. Matthew chapter 24 verses 36. No one knows, okay na mo sa Matthew 24:36. No one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Unsa kuno to sa verse 37? As it was in the days, sama sa mga adlaw. Sama sa mga adlaw, mga panghitabo, sama sa mga adlaw nga nahitabo kang Noah, ug sama usab sa atong mga panghitabo nga atong ginapaabot karon. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Verse 38, for in the days before the flood, sa wala pa ang lunop, ang mga tao kumpiyansa, eating, drinking, marrying, marriage, giving in marriage. Kumpiyansa ang mga tao. Hangtod nga niabot ang adlaw up to the day Noah entered the ark. Verse 39, and they knew nothing, wa gayud sila mahibalo, about what would happen until the flood came and took them all away. Hangtod nga gipangbadlas ang tanan. Praise the Lord. So balik ta sa 2 Peter. Gibanlas. Sa among pagtuon sa Biblia, kining rapture tulog yun ni kanang gitawag og debatihanan, debatable kaayo ni. Free kanang sa wala pay mga panghitabo, rapture na, free trib. Unyang ikaduha, mid na ana sa lutos, mid-trib. Kining duha mo or gyud ni duol gyud ni siya, pwede if free, pwede pud sa mid. Og ang ikatulo mo ning post tribulation. Pero mora kining post, mora layo na kaayo ni kay humanang usa pa mag-rapture. Okay. So kining duha naara gyud ni sa duol, pwede free og pwede pud sa mid. Wa pa gyud ta mahibalo ni ani og asa dapita. Ang ato ra diha analyze ra nato ni. Ang importante diha magpuyo gyud tang matarong atubangan sa Ginoo. Amen. Magpuyo tang matarong. Magmadasigon ta diha kanunay sa Ginoo. Okay, balik ako sa 2 Peter. Praise the Lord. Unsa may gikinahanglan sa tao. So nag-ingon si Pedro,
kinahanglan sa tao nga magkinabuhi siyang matarong. Praise the Lord. You ought, sa verse 11, since everything will be destroyed in this way, kay ingon raman gihapon din ini mas kuyaw ni, sa una lunop, karon mas kuyaw ni. Praise the Lord. Okay. So kay maumandi ay ang mga panghitabo, what kind of people ought you to be? You ought to live a holy life, holy and godly lives. Verse 12, as you look forward to the day of God and speed, it's coming. Okay, so maunay ato mga panglantaw. Wala tamang lantaw ni ining kalibutana kay kining kalibutana gipadayag na sa Ginoo. Na wala gyud tay kaayuhan nga maangkon ni ini. Okay, tama ba? Okay. Walay kaayuhan, walay kasiguruhan. So nag-ingon si Pedro, tanawa ang umaabot. Samtang nagatanaw kita to the day of God and speed is coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. Atong palakpakan ang pulong. Ato gyud nang dapit, home. Maunay atong panglantaw. Mao di ay na ingon si Juan, ayaw higugmaa ang kalibutan. Sabi san unsang butang ni ining kalibutana. Kay ang Biblia sa Matthew chapter 24, ang langit ug ang yuta mga hanaw. Unya sa 1 John chapter 2, ang tao nga nagatuman sa iyang kabubuton mabuhi sa walay katapusan. Atong palakpakan. Mao gani nga kamo naninguha nga magtarbaho, magnegosyo aron mabuhi. Okay. Pero naapay mas labaw pag yun ni ana ang pagtuman sa iyang kabubuton. Kung mubalik siya, kung mahitabo man ang rapture, free, di perti haya-haya. Kung mahitabo man gali ang rapture, mid, walay problema. Kay sa diha nga muabot na ng mga adlaw, wala mangid tay mahimo. Wala tay mahimo. So kay wa may mahimo, ang Dios makahimo. Luke chapter 1 verse 37. Tanaw na to ning Lucas. Praise the Lord. Lucas daw tabi. Luke 1. For nothing is impossible with God. Amen. Wala tayo mahimo niya na ang ato lang yung kapital, ang pagkamatarong. Naunsaon man pagkahimo ni ini. Basa ang Biblia. Mao nga kamo usab nga naminaw karon, praise the Lord. Gabi imanderon sa ila no ambot og mata pabaka sila. Kamong naminaw karon sa bisan asa nga mga nasod, basa gid mog Biblia. Basahan ninyo. Pag-ampo gyud kanunay sa Ginoo kay mao may giingon sa Biblia. Praise the Lord. 2 Peter. Okay. So dinhi nagaingon ang iyang pulong sa 2 Peter chapter 3 verse 13. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. So then, dear friends, since you are looking forward to this, nana po'y iyahang gisugo, make every effort, paningkamot gayod kamo. Paninguhaa ninyo. Praise God. Panahon nga naay panagtigom, anhi, paminaw, simbaha ang Ginoo. Lahi ra nang maglingkod ka sa television. Praise the Lord. Lahi ra nang naa sa panagtigom. Lahi ra.
Kay ang pagsimba, gikumplito sa panagtigom. Wala sa television. Praise God. Okay, katupong wala gyud matiguman, okay ra pod, mas bintaha na lang pod nga naay TV nga makita nila. Kay ang simba usa apil na ng mga pag-awit. Nag-awit ka ba sa TV? Wala oy. Ang pagsimba apil na ng pagpamakpak. Ang pagsimba, diha na ang pulong. Okay, naana diha sa TV, madungog na ang pulong. Diha sa pagsimba na ang offering. So diha ang kumplito. The completeness of worshiping God. Pinaagi ni ining gathering. Praise the Lord. Mao ni tugon ni Pedro ani Pablo kang Timoteo. Tanawon sa nago kadali niya. Ingon si Pablo na pinaagi ni ining mga butanga. Ingon siya paninguha agyod. Okay. Okay, sa 1 Timothy chapter 4, mao ni ang tugo ni Pablo, simba, ingon siya. Simba gyud mo, ingon siya, buhatag gyud na Timoteo. Ingon si Pablo sa 1 Timoteo kapitulo 4, command, verse 11. Command and teach these things. Itudlo gyud ni nga naay pagdaig, naay pag-awit, ingon siya itudlo gyud ni, naay pulong, naay pagabuhaton sa simbahan. Command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young. But set an example. Sa ato panining panahon na si Timoteo, batanon pa kaayo siya. Batanon pa kaayo siya. Apan ang gihimong kapital ni ini mao nga ang iyang pagkinabuhi na dili sa lawayon siya. Ingon si Pablo, Timoteo, bisan sa imong pagkabatanon kay moorag di pagkamatuhuan, bisan diha na lang sa imuhang pagkinabuhi na mahimo kang panalangin sa uban. But set an example for the believers in speech, in life, in love, faith, and in purity. Ingon si Pablo, diha gyud sa imong pagpangalagad, sa imong pagkamatarong, bisan sa imong pagkabatanon, moorag dili pamutuo kay mga tigulang na nang imong gipangwalihan, bisan sa imong kinaihan na mahulad diha kang Kristo, makita nila. Ingon siya sa verse 13, until I come, devote yourselves to the public reading. Okay, mao ni of scripture, preaching, and to teaching. Do not neglect your gift, which was given you through a prophetic message, when the body of elders lay their hands on you. Verse 15, be diligent in this matter. Give yourselves wholly to them, so that everyone may say your progress. Verse 16, watch your life, doctrine closely. Tudloy igyud silag maayo. Persevere, lumahutay ka. Persevere in them. Ayog biya sa maong buluhaton, uban kanila. Because if you do, kay kung kini imong buhaton, you will save both yourself and your hearer. Mao ni ang advice ni Pedro. Praise God. Okay, balik ta sa 2 Peter. Praise the Lord. Amen ba mga igsuon? Maayo bang pulong sa Ginoo? Amen. Praise the Lord. So dili ta magpalipat sa atong pagpaminaw. Okay, so dinhi sa verse 14, 2 Peter chapter 3 verse 14. Since then, dear friend, since you are looking forward to this, make every effort. Kanang word make every effort, do na gyud kay kanang morag imong buhaton. May panahon nga ang imong lawas morag dili na gusto, pero ingon siya make every effort, buhatag yun. Okay, make every effort to be found spotless. Praise the Lord. Nga wala gyud kay kunot. Spotless, blameless,
and at peace with Him. Ayaw nagsamuka ang imong mga pangunahon na kundili, paninguha ang malinahon ka. Ayaw ka balaka ni ining atong dagan sa panahon, naanagyod ta sa tumoy, sa gisaad sa Ginoo. Pero wala, ang saad sa Dios, 1,000% dili gyud na pakiason sa Ginoo. Amen. Okay. Luke chapter 21. Tanaw na to ang Luke chapter 21. Okay, so naan na tayo mga pangunaw na, kuyawan ini mga panahon na no. Kaya no. Ayaw. Ay ingon si Jesus sa Matthew chapter 24 na ayaw ka-alarma. Okay. Aron makaampo ka. Kay kun ang tao morag matarantar na, praise the Lord, hallelujah, dili na siya mahibalogon sa iyang buhaton, prayer ragyod ang importante ni ani. Okay. Sa Luke chapter 21, verse 6, he replied, "What's out?" Lucas 21, 8. Mitubag siya og miingon, "Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming I am He, and the time is near. Do not follow them." Verse 9, when you hear of wars and revolution, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away. Then he said to them, "Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be a great earthquake, famines, pestilence in various places, fearful events, and great signs from heaven. But before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. This will result in your being witnesses to them." Verse 14, but make up your mind not to worry. Mauni pero di gid na malikayan, worry gyud ang tao. Kay katong gibasa nato dito sa Daniel, nasa diha na ma-broken down na ang mga holy people. Praise the Lord. But make up your mind not to be worried beforehand how you will defend yourselves. Verse 15, for I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Dili yun na nila matubag kay ang Ginoo na may muhatag nimo kaalam sa pagsulti. You will be betrayed even by parents. Okay, traidoran ka, bisan gani kuno mga ginikanan na brothers, relatives, and friends. So mauni ang mahimo na mo traidor na unya sa last days. Mao na nga og mahimo masultihan gyud sila mahitungod ni ining mga butanga. And they will put some of you to death. Mao ni gikahadlokan. All men will hate you because of me. Pero sa verse 18, verse 18. Iyon siya, ayaw kamog kahadlok kay bisan gamay, bisan kusi o kurit sa panit. Iyon siya, bisan gani buhok matagak, walay mga tagak. Sa ato pa, protektado gyud ang katawhan sa Dios. Amen. Grabe gyud ang proteksyon. Grabe gyud kaayo no. Ingon siya, but not a hair of your head will perish. Ingon siya, barog lang. Standing firm, you will gain life. Praise the Lord. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Bisan buhok nga matagak, ingon siya, ayaw mong kabalaka. Bisan kurot, bisan gamay, madungog lang nimo na moarag anaon ka na, pero dili ka maunsa.
Ingon siya, ako hinuon ang mupuyo sa tumoy sa imong dila. Kay matagsulti nila, tubago nimo, dili sila magkatubag. Kay ang Ginoo na maunay mulihok. Amen? So, ang gipangayo lang na ikaw lang, ayaw lang, barog lang. Barog lang. Ayaw give up, ayaw sibog, barog lang. Kay ang Dios maoy mubuhat ni anang panahon na. Kay wala man gyud tayo mahimo. Mao nang giingon nga kung wala siya, wala si Jesus, wala si Kristo, wala gyud tayo mahimo. Wala gyud. So diha na niya ng panahon na grabe ang iyang paglaban. Hallelujah. Praise God. Kitang mga ginikanan, dili gyud ta motugot ngang atong mga anak ibilin sa lugar nga dili maayo. Dili ba? Mausab kita mga anak ta ug atong amahan nga langit nun dili makatugot ni ana. Dili jud ka ibilin niya. Labi naglugar nga daghan kaayog mga bitin. Unya biyaan kaniya ni anang dapita, dili gyud na pwede. Di gyud na muhimo ang imong ginikanan. Kuhaon jud ka. Dili gyud siya mo kumpiyansa. Dali sa paglakaw tadi. Dali mo. Kay dili maayo ng lugar. Praise the Lord. Itong palakpakan ang gugma sa atong Ginoo. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Okay. So dinhi mga igsuon, makita nato unsa ka grabe ang iyang pag-ila kanato. Dili basta-basta ang iyang paghigugma kanako, kanimo, kanatong tanan nga nagatuo kaniya. Okay. So ako nagatuo gyud ako nga niining mga katapusang panahon, ang gihimo niya sa Old Testament mahitabo gayod dinhi sa atong panahon. Praise God. Okay. So baliko nato dinhi ang ikaduhang Pedro. Praise the Lord. Okay. Verse 14. So then, dear friend, sa mga mahal kong mga higala, ingon si Pedro, since you are looking forward to this, make every effort, paninguhaa o paningkamuti gayod ninyo. Ang pagkinabuhi nga matarong, spotless, blameless, peace with Him. Paninguhaa, paningkamuti, mga igsoon. Sulod sa dugayng panahon nato nga nagbalik-balik dinhi. Panahon na gyud ni mao na ning adlaw, mo desisyon ka nga imong biyaan na. Wa ko mahibalo inoon, wa ko ang ako ra ning panaghap. Kung do naman tay gigunitan nga dili maayo, buhi ina. Amen. Okay, wa man ta mahibalo kay sa kadaghan nato dinhi wa naman gani nato mailhan ng uban. Samot na kun wala pa ta mag-ingon ni ani mas grabe gyud ta kadaghan. Okay. So gusto sa Ginoo na ang tanang mga tao unsa ituyo sa Ginoo aron luwason ako ug ikaw kita. Unsa may mga dagan sa panghitabo sa unang panahon ngano nga gilaglag man sa Dios ang kalibutan tungod sa mga tao nga wala magkinabuhi nga Dios nun. Praise the Lord. Hallelujah. So kung asa nimo basa, makita nimo dinhi na ang tanang mga panghitabo sa unang mga panahon, gihimo niya kadto og mga buhat nga kahibulungan. Tiyaw mo, 40 days and 40 nights, nga perting kusuga sa tubig, ulan, naapay nangaabli nga mga tubig sa yuta, naapay mga tubig nga nangahagbong gikan sa kahitasaan. Og ingon ang Biblia, laom, ang pinakataas nga bukid, gilapawan pa sa tubig. Walura ang nabuhi niadtong panahon na. Mauni nakaayo, ginansyado kaayo kini mga tao nga nagkinabuhi nga matarong tungod sa ngalan sa atong Ginoo.
Mao na nga basag Biblia. Praise the Lord. Na ako'y naila kato kini nga Domingo ha. Gabi na to nag-uli ko. Dito na ana paingon sa pasulod bitaw ta diha paingon ta dito straight kayo nga taas na niya pagabot sa unahan kurbada man naon niya na ay display center ng mga sakyanan kung nakaagi mo diha gyud no. Kanang pagkurbada diha ko ni buylo pag straight kay kurbada ni buylo ko. Oy natangtang man ang giya sa Manabila. Pagkurbada nako, di naman straight paingon siya dito. Nya kay kurbada, di straight siya. Paingon sa daplin. May gani kay dili sugat sa enkwentro. Paingon sa daplin kay kurbada baya na kurbada di ni straight ang sakyanan paingon sa daplin kay kurbada man. Dito gibreka na ko ingon si ate ninyo. Pang naon sa man ni. Ingko nga naa siguro natangtang ani. Putol gyud daan na dito nga bugto dito pa sa Negros kanang sakyanana nga bugto na dito usa na rin naghawid. Dugay-dugay pong serbisyo niya naputol diha na naputol. Pag break paghunong nako ako na lang pong gipahiluna sa sakto nga pagpahiluna ang sakyanan. Unya naghazard ko. Gabi naman paabot ko nga masundan ko nila ni Dondon og ni Anli wa man makasunod gidiri man sila ni Agi. Ko na, wara ba ko'y cellphone dala. Tanaw ko kay ngit-ngit naman, na ay payag nga gamay, na ila-ila na ko siya. Tigulang na siya nagpuyo. Usara pod siya. Iko, ay, maudi ay ni nga gibutang ko sa Ginoo dinhi kay tungod aning tawhana. Wala pa maupaw siya. Pila na may imong edad. Ingon siya, karong July 28, 74. Iko, wow, mas tigulang pa ko tanaw nimo kay wala ko'y buhok. Unya, moto na gibisitahan ako siya. Gabi dito ko, nag-Bible me. Dala na ko akong apo, Inko Kling. Ingon ani imong buhaton kay mo. Uli man ka dito sa Japan, mga parente pangwalihi. Mangita kag bersikulo, tawagi si Lolo. Kay nahinomdong po ni John Inutan, itong pag-adtong John dito sa Manila, wala siya plano mamastor. Naka-open man siya Bible study. Wa man mga bersikulo, malimot man siya asa dapita. Manawag siya na ako diri, asa to dapita, pastor. Dali ra kayo. Muni, diha basay. Okay, hantod nga karon nag-uswag, nagipanalanginan ang iyang mga anak. Okay na kayo sila. Mo po akong hagit sa akong mga sakop, pagpastor, pangalagad mo sa Ginoo. Kay walay lain maayo karon mga lagad sa Ginoo. Katupong wala pud tawga o suportahi pod ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay dungan ta ang pagpalapad diha sa gingharian sa atong Ginoo. Amen. Okay, so ingon ni ana, ayaw mo kabalakan na dili makarecover. Year of the Lord's favor. Pabor, ayaw yun mo kalimot. Year of the Lord's favor. Mintras dili pa siya mo balik, pabor yun nato ni. Ang pabor nato, wala dito sa ila. Niya sa ato ang pabor karon. Dali ra yun mong makarecover. Ngano? Diha sa Ginoo ang tanan. Naa sa Ginoo ang tanan. Ang importante, maulang na naa kanunay kita sa kamot sa Ginoo. Amen? So mauranin na ni ining atong mga panahon karon niya nagyud ta sa katapusang mga panahon. Mao na ni hugon-hugon basin unsay mahitabo karong September. Okay, maminaw ra gyud ta. O karong 2021 unsay dagan sa atong panahon, maminaw ra gyud ta. Maabot ra gyud ang mga adlaw, ang tanan nga mga gisulat mahitabo gyud ni. Praise the Lord. So unsay giingon sa Biblia, siya nga ang tuwa sa atop, ayaw na pagkanauga. Okay, sa Matthew chapter 24, ato daw susihon pagbalik. Praise the Lord. Matthew chapter 24, verse 42.
Okay. Naraw sa 40. Duha ka lalaki, ingon siya, 2 men will be in the field. One will be taken and the others leave. Usay kuhaon, usay ibilin. 2 women will be grinding with a hand mill. Magaling. One will be taken and the others leave. Pag kuhaon ng usa, ibilin ng usa. Verse 42. Ingon siya, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Verse 43, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So kung kabalo pa lang unta siya, kung unsang orasa mo abot ang kawatan, bantayan yun na niya, nga dili yun makasulod. Pero kay dili magita mahibalo, naabitaw iring sa amo nga kawatan yun kaayo, ang akong gikasukan kay ang akong computer, bag-o yun tong computer, giihian na suko na yun ko. Naluoy man ko nga sige siya pangawat, kay gutom lagi, mukaon yun na siya. Gipasagdahan ra, giputos na ko og kanang screen ang among kusina, aron di makasulod, mangita magigiana, nakasulod na yun siya. Praise the Lord. Ang akong nasukan kay gawas nga mangawat pagud siya, giihian pagyud ang akong computer, nagguba man gyud ang akong computer kay nasaksak man ako sa 220, nag-andar man ako maibot. Nag-andar so nag-ground, gilimpyuhan, wa na gyud ma-restore, wala na ma-recover. Yung kuli kuhaan na lang ng iyang hard disk kay naa dito ang akong mga file. Si ingon ni ana, kung kabalo pa lang ko nga unsang oras sa siya mo attack sa akong kusina, di ka usa hinumdum mo nga na ako'y airsoft bitaw, itong isa sa lampati, naguba, wala na maayo ron, kaya akong gitangtang ang spring. Giatang-atangan yun ako siya. Gitang-atangan. Maayo pog antina siguro ng iring kay, wapod mo sulod. Nag-alas 12, katulogon na yun kayo ko. Alas 12:30, natulog na yun ko, kibutang na ko dito. Pagkabuntag, tanaw na ko, gipangtuwad ang mga kaldero. Grabe pong iring. Kusugan mo siya. Pangtuwad, ipanghagbong ang mga, ang katong mga kuwan ako nang ipang-ref, pangsulod na ko sa ref. Wa man siya makita, kikipang-ref, nagkadto na pong lamawan sa iyabo na po dito, hiposo na po, diyan ako nasuko na gipangyabo niya tong among mga isda, nalimtan man pagbutang sa ref, unya nagkakaon pagyud siya, giihian pagyud ang akong computer, nasuko na gyud ko. Pero bisag unsang kasuko nako, wala gyud ko'y kaya nga magatang-atang. Makatulog ra gyud ko, ining matatuwad tanan. Grabe gyud ang iringan niyo eh. Hallelujah, salamat sa Ginoo. So ingon niya na mga igsoon, wa gyud ta masayod. Ang ato ra gyud kapital diha magkinabuhi tang sakto at tubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Magkinabuhi tang sakto at tubangan sa Ginoo. Okay, so maura na. Ang akong gihuna-huna, ingon ko, Lord, kung unsa man ka-severe ang panghitabo ni ining kalibutana, akong pagampo, Lord, walay usa na mo nga ibilin. Kung naa pa may mga katawhan na wa na mo maili, luwas sa sila Ginoo. Mao man ay kasing-kasing sa Ginoo, dili ba? Luwas sa sila Ginoo. Okay, so ingon ang revelation. Tanaw na to ang pinadayag. Praise the Lord. Okay. Nindot ang pulong sa Ginoo. Revelation chapter 3, verse 10. Okay. Ingon siya, since you have kept. Okay, Brother Noy, basahin sa Bisaya, Brother Noy. Naka-off. Nasalubot ang switch. Nagsiga? Ilong press. Kana. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Padayon. Muanha ako dayon
bantayi nga dili maunsa ka ng imong gihuptan, aron walay makailog sa imong kuruna sa kadaugan. Unya sa 12. Ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios og magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Padayon. Busa kun may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Okay, praise the Lord. Ingon siya tungod kay ikaw buutan man. Amen. Ikaw mapailubon man. Ingon siya ilikay ko ikaw sa tanang mahitabo. Wa ba ka malipay niya na? Amen. Ingon siya, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Okay, so ingon ni ana mga igsoon pagka maayo gyud sa Ginoo. Walay lain na kapital nga iyang gihatag sa ato ang pagkinabuhi ra gyud nga sakto. Putli magbinuotan at tubangan sa Ginoo. Ampo, amen. Kung unsa man ang atong mga trabaho, padayon nga tinuod gyud nga atong gitrabahoan sa ngalan sa atong Ginoo. Atong palakpakan ang pagpasalamat sa atong buhay nga Dios. Okay, salamat kayo. So dinhi balik ko sa 2 Peter. Agi pagtapos nato niini. Praise the Lord. To God be the glory. Okay, praise the Lord. Okay. 2 Peter chapter 2. But verse 1. Brother Noy, basaha sa verse 1. Na-off siguro. Wala. Long press. Na? Wala na? Okay. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. Muabot yun yung mga butangan eh. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord, who bought them, bringing swift destruction on themselves. Verse 2. Andar na? Many will follow their simple ways and will bring the way of truth into disrepute. And their greed, these teachers will exploit you with stories they have made up. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Unsa kuno to? Tungod niining mga klase sa mga dili matinuduanon nga mga nagapangalagad, false teachers. Yun siya mahiagom usab kini sa kapungot nga giandam sa Ginoo. Tungod kay ang ilang mga kasing-kasing o ang ilang mga tuyo wala muhaom, dili mao ang tinguha o kabubuton sa Ginoo. Okay, so ingon ang Biblia, dili sila makaikyas. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Wala gyud matulog ang mga maglalaglag, ang pagkalaglag. Ang ilang pagkalaglag, nagapadayon nga nagaandam alang kanila. So verse 4, for if God did not spare angels
when they send katubang mga anghel sa unang panahon nga ni Anib ni Lucifer, kung wala man sila gi-spare, ingon siya, but sent them to hell, apan sila hinoon gihagbong ngadto sa imperno, sa kalayo. Putting them into gloomy dungeon, didto gisulod sila, sulod sa mangiob nga dapit. To be held for judgment, aron sila pagasilutan. Verse 5, if he did not spare the ancient world, kadtong kalibutan sa unang panahon, kung wala man kuno ni gilunupan ang kalibutan sa unang panahon, manigiyot ancient world, when he brought the flood on its ungodly people, nga gilunupan niya kini tungod sa mga taong walay klaro, ingon siya, but protected Noah, a preacher of righteousness, nga nagaluwas kang Noe, uban sa iyang mga anak nga mga pito, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah. Unsa kuno to? Gikan sa mga anghel, ngadto sa paglunop, ngadto sa Sodoma o sa Gomorrah. Ingon ang Biblia, kung kini nahitabo man tungod sa mga tao nga dili maayo, nag-ingon siya maupod sa atong panahon. Ingon siya sa verse 7, and if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men, for the righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue godly men from trials and to hold the unrighteous for the day of judgment. Duhani, godly or Kristohanon or dili Christian. Ingon siya kung makamauman siyang muluwas sa mga Kristohanon o magpadayon usab sa mga dili Kristohanon, ang pagsilot niya, ingon ni ana usab ang mga panghitabo. Ingon siya dinhi, while continuing their punishment, this is especially true of those who follow the corrupt desire of the sinful nature and despise authority. Okay, so dinhi masabta nato, makuha nato, na kining atong kalibutan, praise the Lord, tungod sa mga matinudaanon, kaya buhaton niya ang pagluwas kanato. O kayang ipadayon usab niya ang giingon condemnation ngadto sa mga taong dili matarong at tubangan niya. Gisgutan niya ang mga anghel kaniadto kung nahimo man niya ang paglaglag sa mga anghel. Praise the Lord. Mahimo usab niya ang paglaglag sa unang panahon, ancient world, pinaagi sa paglunop. O kadtong Sodoma o sa Gomorrah, gihimo usab niya ang paglaglag. Apan kadtong mga tawhana, gihimo usab niya ang pagluwas sama ni Lot. Praise the Lord. Sama ni Noah. O kinsa pa to. Praise the Lord. Niining atong panahon karon, mauusab ang mga mahitabo. Pagalaglagon ng kalibutan uban ang mga tao nga wala gayoy Kristo. Apan mahimo niya ang pagluwas kanako kanatong tanan nga nagatuo og nagmatinud-anon uban kaniya. Amen. So dili kita angay mabalaka, dili kita angay diayng mahadlok kay ang iyang mga saad, ang iyang pulong nga ingon siya, mahanaw pa ang langit ug ang yuta, apan akong mga saad dili gayud mapakyas. Heaven and earth will pass away, but my word, ingon siya, will not fail. Dili gyud ni mapakyas. Walay kapakyasan ang tanang saad niya. Atong palakpakan ang atong Ginoo. So, pabilin nga malinawon, o sa to'y giingon sa Biblia, pabilin sa gugma. Barog nga maligoon. Praise the Lord. Amen. Okay. Barog nga maligoon. Okay, so mauna ang iyang giingon. Praise the Lord.
Okay. So then, dear friends, sa 2 Peter 3, verse 14, since you are looking forward, samtang kita nagapaabot, niining atong gipaabot, nga bagong kalibutan, ingon siya paninguha, paningkamot, gayud kamo, to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Hallelujah. Mauna ang iyang saad, aron kita dili maluya sa iyang pagbalik. Unya, ingon ang pulong, ang mulahutay. Tanawa, no, daghan, kung mahitabo man ang mid-tribulation ang mahitabo. Praise the Lord. Daghan gyud siguro ang dili makaantos ni ani. Mga igsuon, ikaw ray magligon sa imong kaugalingon. Liguna, pandaya og maayo ang imong kinabuhi. Panguha og mga kahoy nga makapaligon sa imong kalag. Mao na giingon nga kita ang espirituhanong balay. Okay. Unya kung magatukod kag balay, gamit og lig-on nga mga pulong. Gamit og lig-ong kahoy. Praise the Lord. Sama ni ana karon nakita nato na do na gihimo ni Brother Roy na beam. Unya ikaduha nga beam, ikatulo nga beam. Ingon siya mas mosamot pag yun ni kalig-on, pastor. Nganong gibutangan man natog beam? Niya unsa man ang mixing sa semento ug sa balas. Class A nga dili bisan pagtiltil pagsilsil lisod na nimo silsilon tungod sa kagahi. Dili na dali nga maguba. Unya naghawid pagyud siya sa trusses. Ang haligi nagpaak sa ligon na gyud siya, maligon na gyud siya. Dili sama sa una nga wala pa na diha, unya ining maglinog, mauyog, magdagandagan ang makuyawan ka nga moarag na ay nagmasinggan sa ibabaw. Pero karon ligon na gyud siya. Maupod ang atong kaugalingon, ikaw ang muligon sa imong kaugalingon. Kay mao ni ang giingon sa Biblia, ikaw, ako, kita, giisip nga mga buhing bato. Dili patay nga bato. Okay. Atong tanawon ang 1 Peter chapter 2. Unong Pedro 2. Praise the Lord. Verse 4. As you come to Him, sa diha nga ikaw makristohano na, living stone, buhi nga bato. The living stone, rejected by men, but chosen by God, and precious to Him. Verse 5, you also like a living stones. Kita usab. Mahisama sa buhi nga bato, dili patay, are being built into a spiritual house. Praise the Lord. To be a holy priesthood, offering spiritual sacrifice, acceptable to God through Jesus Christ. So, espirituhanong balay. So, kung maghisgot ang espirituhanong balay, maghisgot ang balay, ang mga materialis nga ibutang, ayaw pagbutang og materialis nga gabok. Gunit og ligong pulong sa Ginoo. Amen. Nga pag-abot sa panahon, na grabe ang pagsulay, praise the Lord. Kining pulong nga imong gigunitan, siya ang mulig-on kanimo. Atong palakpakan. Praise the Lord, hallelujah. Gunit og pulong sa Ginoo. Okay, kadungog naman mo ni anang giingon patay nga bato no maglutaw-lutaw ra na siya. Mo na gitawag buga. Bato gihapon siya, gahi gihapon na pero gaan mulutaw sa dagat na siya. Pero ang buhi nga bato, dili gyud na siya mulutaw. Lugdang gyud na siya, bisag unsa ka kusog sa sulog ilawom sa dagat, dili gyud na siya muligid. Praise the Lord. Dili na siya muligid. Pero siguro naapoy mga bato na mag-rolling-rolling. Matud pa nga ang bato kuno nga magsikaligid, walay lumot. Rolling stone, gather nomos, mo nagiingon nila. Okay, so diha nimo makita na mao na kining Kristohanon na ipagsulay,
pagsulay, aron na ma-train up, maligon. Grabing pagsulay ni ining umaabot na mga panahon. Mao na nga, ang gipangayo na lang, barog na lang nga maligon. Stand firm. Amen? Stand firm. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So dinhi, magpadayon ta sa pagbasa. Nag-ingon siya, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it say, see, I lay as stone in Zion, chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Okay, na word trust. Amen? So na word trust. So mga igsoon, stand firm. Amen? Barog, pabilin. Okay. So dili na kinahanglan na mangita patag, guwapo pagsimbahan. Dili na. Kining ato mintras dili pa mubalik, padayon kitag trabaho. Kay pagwapohon sab nato ni. Pero kung moabot na siya nga ingon ni ani, ay walay problema. Pero kung di pa mubalik siya, hala, trabaho ta. Trabaho. Okay. So ana ra day no, taas man day ning tower sa ibabaw. Gikan sa atop, moabot pa gyud nag 4 meters. Habog na gyud kaayo, hangin na sa ibabaw diha. Okay, so mag-enjoy ta. Amen. Wala nila yung una-unaon pa. Paglipay, uban sa grasya sa Ginoo, unya, ana lang. Praise the Lord. Kay dili kaniya biyaan, dili kaniya pasagdan. Okay, ang mga pinili ngat katawhan mingon amen. Tinuod na, pinili ko, pinili ka. Ako makaingon ko 100% gipili gyud ko sa Ginoo. Na ako'y mga ebidensya samad sa akong kamot. Ako pa'y nagtahi ani dito ni sa bukid. Sa una, nabag-uming na tao sa Ginoo. Nabaguhan mi, oy, wali sa mga tao. Nadugang wali na mo, nangabot mig bukid nun. Seminar mi, uli. Wala yung mga kwarta, pero makaabot mi. Mang-hits ra mi. Pag uli, anak ra istorya no, taas na kaayo kung subayon pa. Di panahon na, nanawag na po ang bukid nun og seminar. Paspas ko sa ako ang limpisahon nun. Pugas ko og mais. Agoy, nasamad pa bitaw ang akong kamot og kanang sanggot nga bagong hibaid. Naputol gyud ang kanang ugat bitaw kanang moarag plastic, cartilage. Wala man ay dugo maputol. Natingala ko kay mag-ana akong kamot, mag-ana man putong moarag plastic. Putol gyud ay, naputol gyud siya. Mo na nga ako iarsa akong tudlo, dili na maarsa pero iya na mabira siya. Dili mawala ang handumanan nga kanang ulat. Unya kay nagngangaman niya mularga na mi ako si Pastor Muli, si Dudong Namit, kay moadto mi sa mga parente dito kay naay among wali mag-seminar mig 7 Sacrament. Si Brother John D. Grand dito pa man siguro to. Kung sige mo na ako, kuha kog dagom panahi, butangan ako kanang hilo nga Marco Polo ba to? Unsa to? Astra ba to? Diha ko nakabalo na kini di atong panit gahi madutlan. Tugsok na dagom. Nainat na lang, naputi na lang, wagid mo lusot ang dagom. Kung siya gibuhat na ako, giduot na ako sa bongbong, dito pa nilusot. Duhagid gitahi na ako. Pilare istorya, larga ko. Naayo ra. So, antod karon nagpabili ng mga handumanan. Okay, inaana ba? So, unya, abi ninyo, makaingon ko nga ang Ginoo gipili gyud mi, uban sa kong asawa. Naglimpisa mi, bag-umi na Kristohanon, na among garden sa likod. Unya, na ako'y kaset na inutang pag yun to. Mahal nga kaset to. 200 pesos, mahal naman na sa una. 200, katubit ang kaset na sanyo, na back-to-back, unya, color silver, kung nakamatikod mo niya na. Kang yaya to kay si yaya, negosyante ba yan na si yaya? Ay, siya dong, basi gusto ka rin. Siya, wag ko'y kwarta, utang nga. Gidan ako. Gibitay na ako. Gagmay pa itong akong mga bata.
Iba ko mga bata, basta gagmay pa, kuri kaya na sila. Naglimpisa mi, unya chain prayer to namo. Ang amo ang schedule sa among prayer, alas 9 sa buntag. Okay, alas 9. Tibok yun na, 24 hours yun na. Chain prayer, ang kunay mitag sa kauras. Limpisa mi dito, limpisa. Mga alas 9 pasado, nag-ingon na, nakadungog namin nga nanay sounds. Wow. Ko agoy, gihilabtan sa mga bata ang kasit. Maguba yun na. Hibalo ka, makabatong tagbutang, morag pinangga na to, no? Niya, morag tag, guy, nga nung gihilabtan na, maguba na. Morag ana, mahal ra ba na? Niya, mahal ra, nalusin to sa una. Mahal ra ba na? Oh, guwapo ra mga kasit to, sanyo. Wow, ana na. Uy, nag-anaman og kaduol ang tingog. Agoy, praise the Lord. Wala maabutig pilara ka segundo. Ang dako kaayo nga mas dako pa sa sako nga patyukan dito sa kilid sa bangin sa among balay. Mao dia ito nang lupad sa ibabaw. Unya nitugpa sa amo. Dito gyud mi gitugpahan gyud mi nangaglingkod kay prayer time naman namo to. Nagsige na mig prayer, agoy nitugpa. Nitugpa sa ako, nitugpa pod sa iya kay duol raman mi at bang raman mi. Napuno siya, naitom siya. Ako pod na baho nga plastic kini di ang patyukan, bahong plastic dito sa among ilong puno na gyud mi kay grabe kadaghan. Sige kong prayer, Allah, dito, naglihok-lihok sa mong mga naong sa among likod. Napuno yun mi. O niya siya, nagtanaw din si Sako. Ang iyang mata, matabunan man sa patyukan, malilian ko niya panagsawa. Napuno yun kapang, iyon siya. Iyon ko, ikaw, puno po ka ba? Review kon bitaw na niya, in Jesus' name, dungan ugarsa ang patyukan. Paingon si babaw, nalandong yun mi. Gikan mi diya sa akuan. Wala gyud ko kasabot niya to. Dagan pagpanahon, 10 years. Kinilang bag-o, nag 2000, kinilang nasabtan ako. Nga kadto di ay, mauto siya ang gahom nga mutabon nga mga lagad ta. Amen. Iko nga gahom di ay ito sa Ginoo nga giprepare ta sa dako nga buluhaton. Tinuod man gyud na. Tinuod oy na kaingon ko na kung ato pang isulat og libro ning atong mga agi, ambot ang uban nakalimot nako. Ang naiuban na moingon, Pastor, ako gyud ang anak nimo sa pagtuo. Mangangkon na sila. Moingon na sila. Nahinomdom ka nga kadtong tubig nga wa mo agi, imong giampuan ni agi ni sirit. Wa nako kahinomdom ni ana. Daghan na sila gisulti tungod kay ang Ginoo nagauban man sa atong pagpangalagad. Mao na nga ako nagatuo ko nga ang Dios nga buhi, Dios nga muluwas, ug dili lang yun na ito kalimtan, mangayo ta kaw na Ginoo, ayaw yun mig kalimti. Sa adlaw sa imong pagbalik, sakgawa kami. Amen? Okay, so prepare. O naapod ko agaw nga, gitabunan po og patyukan, pero napunog pinaakahan si Puldo. Nabali ang sangas patyukan dito, ibabaw sa kahoy, nabali dito sa iya, kabubo ang patyukan. Grabing pinaakan ni Puldo. Uy, grabe. Now nga, kabaw gani na matumba man ganing kabaw, ana. Pero siya, Kristohano na putos Puldo. Gipamaak-paak siya, basta kayo siya, mora daw siya gikurintihan. Grabe nga pinaakan. So mga igsoon, ani lang. Barog nga maligon, kamong naminaw karon sa laing dapit, laing mga lugar, kanasuran o uban pa nga nagasubaybay sa atong live streaming, pagligon sa Ginoo. Ayaw kalimot, naa siya nagaingon, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Magapanindog kita. Praise the Lord. Taas sa makamot. Praise the Lord. Kung kinsa man ikaw nga nagapaminaw karon sa telebisyon, naa kay gibati sa imong panglawas, guniti kung asa ang imong gibati. Ang Dios magahatag o gagawa sa nimo karong adlaw. Ginoo, in the name of Jesus Christ, akong girelease ang kaayuhan, diha sa iyang lawas, ang gagawasan niya na angkon, kay nagaingon yung pulong 2,000 anyos nga milabay,
nga kami imo nang giayo. Og salamat usab karon nga mibayaw sila makamot. Panalangini ang ilang makinabuhi, bana asawa, papa og mga mama. Mga kabataan, sa ilang panimalay, nagaampo ako Ginoo, tabuni kaming tanan sa imong gahom. Og salamat Lord, ang imong pulong dili gayud mausab. Dili gayud Ginoo mulubad ang imong paghigugma kanamo. Busa buligi panalangini ang mga adlaw, tanan nga ilang mga gipangunahuna, uban ang ilang mga paninguha o paningkamot, uban ang ilang mga negosyo, i-bless sila Ginoo, i-restore. Ginoo diha kanimo, wala may dili mahimo. Og salamat Ginoo, nga pinaagi nining mga butanga, magapabilin kaming malipayon. Magapabilin kaming malinawon. Og ang among pagsalig, magapabilin labaw sa tanan diha kanimo. Kining tanan naming pasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen.